nandito na naman po si Malo de los Santos at para magbigay po ng reaction po about po dito sa mga naririnig natin sa bibig ni Ansing Dahil ito po ay hindi naman sa ikinakalampag lang natin po si Ansing na sana po ay magkaroon ng delikadisa. Yung tinatawag pong delikadisa, yan po ay napaka-importante po sa tao, Dahil narinig naman natin po yung pagpapacheck up po ni Oliver na talagang follow check up po na nung nalaman na wala si Daddy Frankie parang uurong na po. Parang ayaw niya nang sumama dahil wala si Daddy Frankie, Si Boss GB po, sino yun? Si Kuya Rizky, ang kasama nga po pala ni Aling Rochelle nang ipa-check up po uli si Oliver, Nakakalungkot lang po na abang po na bumibiyahe papuntang Maynila po, ito pong si Kuya Rizky kasama si Kuya Oliver at yung anak ni Daddy Frankie, si Aling Ansing. At bakit po iyon ay nabanggit po about po sa motor? Ay, Kuya Rizky, bakit hindi sumama si Daddy Frankie? Ganyan. Ipinaliwanag po ni Kuya Rizky yung tungkol po kay Daddy Frankie na sila po din ay babiyahe ng Baguio. Kaya pinaghati po yung team. Ang masaklap lang po dito na wala na po sa lugar si Ansing. Kung tutuusin, bakit niya sasabihin yung kay Rizky? Na naman po ang alam ni Kuya Rizky. Kahit po alam ni Kuya Rizky yun dahil silang team po nila Daddy Frankie, ay para sa akin kung matino po talaga ang pag-iisip ni Ansing, hindi po yun sasabihin. Natawa lang po ako na Kuya Rizky, ay sana naman mabilihan kami ni Daddy Frankie motor kasi yung motor po namin ay nagtatagas po ng langis. Sabi po, Ay, di na ito naman, kwentuhan about po kung ano po noon ang pinagkakakitaan ni Aling Ansing. Sabi niya, nananahi daw siya sa factory. Ang sabi naman ni Kuya Rizky, bakit hindi ka yung manahi na lang sa loob na, wala naman po kaming makina. Ayun, nagparinig. Kaya alam niyo po mga kapatid, hindi malayo na sabihin ito ni Ansing kay Daddy Frankie na sana Daddy Frankie, bilihan mo naman ako ng panhay ng makina para naman po kahit papaano makapaghanap buhay ako. Baka yan na naman ang sasabihin mga kapatid. Kaya ako po, pag once na may sinasabi po na nagpaparinig po, hindi malayo po yan na hindi ingiin kay Daddy Frankie. Yung makina na pangtahi. Di ba? Kakaawa naman po ang kalagayan ni Daddy Frankie dahil itong Ansing, inasa na lahat kay Daddy Frankie. Pati pamumuhay nila na kung tutuusin, walang pakialam sa kanila si Daddy Frankie dahil ang beneficiary ni Daddy Frankie ay si Oliver. Nakakalungkot po, di ba? Kaya itong si Ansing po, nakakatakot pong kausap. Alam mo, ang sabi niya kay Kuya Rizky, sana mabilihan kami ni Daddy Frankie motor para naman po may panghanap buhay, para may mapakain kami kay Kuya Oliver. Diyos ko po. Alam mo po mga kapatid, sa totoo lang, magkakasala lang po ako kung papatulang ko talaga itong si Ansing. Dahil yung malawak na panguunawa ko po ngayon ay hindi ko po maiiwasan na hindi po ako nakakapagsalita ng hindi maganda. Kaya sabi ko nga, kung patuloy natin papatulan itong si Ansing, talaga pong magkakasala lang po tayo mga kapatid. Kaya ang masasabi ko na lang kay Daddy Frankie, wag niya na lang pong intindihin, wag niyang ibigay yung motor na sinasabi dahil hindi na po yan nasa tamang pagtulong. Luho na po. At sabi nga ng mga viewers na talagang kinukonsente namin
si Ansing. Hindi po. Hindi po namin talaga kinonsente si Ansing. Before po talaga, naawa din kami dahil ang akala namin, pag naibigay po yung hinihiling niya po na mabubungan yung kanyang bahay na hindi tulo-tuluan dahil talaga nga mo pa naman, ano na rin po yung makikita natin na tinutuluan, tulo-tulo yung bahay ay parang nakakaawa. Kaya po yung mga sponsor na iba, binigayan po siya. Kaya ako po, dito sa mga sponsor, di ko po sila kinukundina or dahil naiintindihan ko po siya. Dahil kagaya ko po rin naawa din. Kaya po naibigay ko rin po yung inihiling niyang baboy na gusto niyang alagaan. Kaya lang po, nakakalungkot po yung marinig natin na isang buwan pa lang gusto ng litsunin. 'Di ba? Dahil birthday daw po ng kanyang anak sa May 9 or May 7. Kaya nakakalungkot po na hindi man lang inisip na ay wag. Kung ano na lang, mag-birthday ka dahil ginamit niya pa yung anak niya na walang kamuang-muang 7 years old. Anong alam nun? At sasabihin na gusto niyang litsunin yung baboy na ibinigay ng sponsor. Kaya para sa akin po mga kapatid, yung ganitong tao, nakakadala pong tulungan. Dahil hindi mo pa makikita yung sinseridad niyang tulungan. Ang gusto niya, hingi. Samantalang kung tutusin po, hindi naman po siya ang beneficiary. Alam niya po na ang beneficiary niya, yung kapatid. Hindi po siya. Pasalamat na lang po siya at nadamay siya. Dahil sa awa, yung pagmamakaawa na mapalitan yung bubong niya, ay ibinigay po ng sponsor. Ngayon po, ang sabi niya, gusto niyang magkaroon ng pagkabuhayan, kagaya na po mag-alaga siya ng baboy, at naparaming niya po, iyon na po ang simula niya, na pagbabago ng buhay. Kasi po, ang pagbabago po ng buhay, maalis tayo sa kahirapan po mga kapatid. Magtiis, magtiyaga. Huwag puro hingi. Dahil hindi ka talaga bibiyayaan ng may kapal. Kasi po tayo po, kagaya ko po, experience ko po ang mahirap na buhay. Dahil ako po, kung kahirapan din po, naranasan po namin yan. Lagi ko po yan sinasabi sa inyo na hindi ako mayaman. Nagsimula po ako sa hirap ng buhay dahil ang aking mga magulang po ay paglalaot lang. Ang nanay ko po, gumagawa lang sila noon na banig, yung tinatawag na banig, yung, ayan po ay buli, na ginagawa po yung banig-banig ang tawag sa amin yan. At yun lang po ang ginagawa ng nanay ko sa bahay. The same time po, kahit papaano po, kami naman ay napag-aral. Pero hindi po kami yung sabihin mong maranya sa buhay. Nagsikap. Kahit ano pong pagsisikap ng tatay ko, maging mahirap pa rin kami po dahil wala naman tali po ang mga isda. Lalo na po kung may bagyo, hindi po makakapangisda. Kaya kami nakaranas din po kami ng kumain ng kamuting kahoy. Dahil hindi ka makakapunta ng bayan. Dahil malaki ang alon. Di ba po? Nakakalungkot. Dahil sa mura kong edad, naisip ko po talaga na ako, pagdating ng araw, ako ang magbibigay o makaahon sa kahirapan ang aking mga magulang. Ginawa ko po yan. Kaya 13 years old, ako po ay napunta na ng Maynila. At ako naman ay po ay sinuwerte at mayroong pamilyang kumupkup sa akin na talagang tinuring akong tunay na anak. Yun lang po. At noon nga, nang nagkaedad po ako, ay pumunta na rin po ako ng Grace. Doon po nagsimula, nagbago lahat ang buhay ko. Hanggang po ako ay nakapunta dito sa Italia. At nagsikap po ako na maiahon ko po sa kahirapan ang aking mga magulang. Kaya sana Ansing, mapanood mo man ito na video ko. Sana ito makapulot ka ng aral. Huwag kang umasa sa ibang tao. Natulungan ka na? Pagsikapan mo, magpasalamat ka kung anong mayroon na ibinigay sa'yo.
hindi yung puro hingi. Malaking bagay ang motor. Hindi yan 5,000 lang. Hindi yan sa 10,000. May halaga po ang motor. Kaya wag mo nang pangarapin na magkaroon ka ng motor. Pagtiisan mo. Pagtiisan yung mag-asawa kung anong mayroon kayo. Pagawan nyo ang motor nyo. Umalay mo, linuloko ka lang ng asawa mo na laging pinagagawa ang motor para wala sa iyong maibigay dahil isinusugal niya. Tanggapin natin ang katotohanan, Aling Ansing, dahil yung pagsusugal ng iyong asawa ay nanggaling din sa iyong bibig. Diba? Ang sabi mo pa nga, maididispatcha mo na ang iyong asawa. Ano? Kaya, ikaw ang nakakakilala sa iyong asawa na kunwari laging may sira, may tagas ang iyong motor dahil yun po ay may bisyo ang iyong asawa. Huwag iasa sa ibang tao kung ano man ang kulang sa inyo. Magsikap, alagaan mo ang baboy mo, padamihin mo ang baboy mo para maiahon kayo sa kahirapan. Hindi ang ibang tao dahil hindi naman kayo may mga kapansanan. Malakas pa kayo sa kalabaw, lalong-lalo na ang iyong asawa. Sana marinig nyo ito at mapulutan nyo ng aral, Aling Ansing. At ito naman sa mga kapatid ni Kuya Oliver, sana makipagtulungan kayo kay Daddy Frankie dahil ang kapatid niyo po ay kailangan kayong mga kapatid. Hindi ang ibang tao. Dahil natulungan na kayo, na gumaling ang kapatid nyo, yun ang importante po. Kaya sana sa inyong magkakapatid, ipakita ninyo naman ang sinseridad nyo kay Daddy Frankie. Dahil nakakaawa kung bumalik uli sa dati niyang kalagayan ang inyong kapatid. Yan lang po ang masasabi ko sa inyo, Aling Ansing, Kuya JJ, at sa dalawa pang kapatid ni Kuya Oliver. Hindi po ako nambaba sa inyo. Sinasabi ko lang bilang may kapatid din po ako. Normal sa magkakapatid po ang mayroong hindi pagkakaunawaan, pero ang dugo ay dugo. Dahil po tayo pong magkakapatid ay magkakatugtong po ang ating mga pusod. Dahil iisa lang po ang pinagsimula natin. Kaya mahalin niyo po ang kapatid niyo. Na sa ngayon nga po, hindi pa masyado po siyang magaling. Sana tulungan niyo na po. Dahil hindi naman masyadong halagaan si Kuya Oliver. Paliguan nyo, pakainin nyo sa tama, at alalayan yung bigyan ng gamot. Dahil pag hindi nyo yan po napainom ng gamot at hindi napakain, babalik at babalik po yan sa dati. Kaya, Aling Ansing, kalimutan mo na po ang motor. Dahil kami po ay hindi sang-ayon sa mga hinihingi mo kay Daddy Frankie. Sana hindi mo maisipan ang paghingi ng makina ng pananahi. Dahil pinangungunahan ka na namin. Dahil once na mayroon kang pinaririnig, yan po ay hinihingi mo kay Daddy Frankie. Daddy Frankie po, hindi yan bangko. Hindi yan palabigasan. Tumulong lang sa iyong kapatid. Tandaan mo, masakit man ang sinasabi ko. Pero yan po ang real talk. Maraming salamat po sa mga viewers na nagmamahal kay Daddy Frankie. Yan po na mga sinasabi ko po yan. Galing pa po yan sa mga viewers na mga nagmamahal po kay Daddy Frankie at kay Malo del Santos. Marami pong salamat sa inyong mga viewers. Kung wala po kayo, wala po kami dito. Thank you so much po. God bless you and happy Sunday po. Maraming salamat po. Once again. Paalam, we love you so much.